Palang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista na po. Nawa nasa mabuti kayong kalagayan. Sa inyong panunood ng video ito, tayo ay mag-aaral ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay ang salita ng Diyos. At ang Ebanghelyo nakasulat sa Biblia. Hindi nakasulat po saan yan. Kaya pangunahing babasahin ay ang Biblia. Yung iba naman may mga referensya sila, mga kasaysayan, pero kailangan muna sa Biblia. Kasi yung mga kasaysayan o yung mga referensya, na hindi naman masyadong ano po. Minsan ang mga nagsulat niyan hindi naman accurate. Kasi nga po, lalo na kung yung nagsulat dyan, meron siyang personal interest. Ayun, pagka pinulot mo yung referensya nilang yon at pumapanig sa yung paniwala, natural gagamitin mo kahit gawa ng ibang tao yan. Kaya kung minsan, dyan po nangyayari yung kalituhan ng mga religion. Po, minsan, naalala ko nung araw, yung ang mahirap yung pinupuntirya mong isang reliyon na hindi sa Diyos, pero meron silang mga referensya na ginagamit mo naman para pumabor naman sa iyong paniwala. O paano ngayon yan? Kung hindi sa Diyos yan, bakit mo ginagamit yung referensya nila? Ganun po yun Sabi nga ng iba, nangangahoy. Totoo yun. Sabi nila, wala naman sariling aral yan Aral ni ganito yan. Pagkatapos yung reliyon ng taong gumawa ng referensya na yan, binabanatan mo. Kaya hindi po masyado accurate yung mga referensya. Lalo na kung mayroong mga personal interest yan. At saka mo kinawi ngayon, dinala mo sa iyong simbahan, tapos binabanatan mo yung reliyon na pinanggalingan ng tao na yon. Ayun, napakasama. Mas maganda magbasa ka na lang ng Biblia. Ang Biblia po, accurate yan Sabi ng iba, ginawa daw ng sinulat ng kamay ng tao yan. Huwag mo nang masyadong papasinin yan. Ako, mayroon akong karanasan na ganyan. Anong gusto mo? Sinulat ng hayop yan. Siguro, mas hindi ka maniniwala kung sinulat ng unggoy yan. Pasalamat tayo, may ginagamit ng tao, ang Diyos, upang magsulat. Di po ba? Ganyan lang po yan. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay matutunghayan natin dito sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Tandaan niyo po yan. Itong Bibliang ito, 13 simbahan, iba't ibang denomination, naniniwala sa nakasulat dito. Ayun, kung kontra ka, di kinontra mo yung 13 mga pastor na yon. Ikaw lang mag-isa kumukontra, di ba? Mananalo ka ba doon? 13 versus isa lang. Kaya, po, ako, sinasabi ko po sa inyo, hindi ako pastor. Pero ginagamit ko po ito. Sometimes sa aking pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ibang tao, tinatawag din akong pastor. Ang pastor po, kapag ginaganap niya yung pastoring, pastor ka. Pero pag hindi ka nagsishare ng Word of God, yan, hindi mo pwede sabihin pastoring ka o pastor ka. Pero hanggat sinishare mo yan, pastor ka. Kasi nagpapastor ka dito. Kumbaga,
yung salita ng Diyos, sinishare mo sa iba. Pastoring ang tawag puro, ano? Kaya napakahalaga. Kanya lang, yung mga tao po, nasanay na sa akin. Tinatawag nila akong pastor. Pero sinasabi ko, hindi po ako pastor. Brother lang. Ah, pero bago tayo papalawat sa Biblia, panandalian tayong mananalangin. Po, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa umagang ito mula po sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Buksan mo ang puso at isip ng mga tao makapanood ng video ito upang lubos po nilang maunawaan, no Diyos, ang katotohanan na kapaloob dito. Ito po ang aking kahilingan, samot panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa Galacia, tignan natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Ano ito? Galacia. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na magandang balitang ipinangaral ko'y hindi katanang tao. 12. Hindi ko rin ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino man tao. Si Jesucristo mismo ang nagahayag nito sa akin. Galatia chapter 1 verse 11 and 12. Maliwanag po yung magandang balitang ipinangangaral ni Pablo, hindi po itinuro sa kanya ng sino mang tao. Pasinin nyo ha, 3 beses pong binanggit ng tungkol sa tao. Ulitin natin. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangangaral ko hindi katanang tao. Verse 12. Hindi ko rin ito tinanggap mula sa tao. At hindi ko rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang nagayag nito sa akin. No? 3 yung binanggit niya, hindi galing sa tao. Maliwanag po, sinong nagahayag sa kanya? Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung papasinin niyo yung salita ni Pablo, hindi ito katanang tao. Hindi tinuro ng tao. Hindi pinahayag sa akin na sino mang tao. Eh di lumalabas, hindi tao si Kristo. Kasi ang nagturo kay Pablo, maliwanag ang patutuo ni Pablo. Sinong nagayag sa kanya? Ang Panginoong Jesucristo. O tao ba yan? O, tao ba? Hindi. Yung ibang malilikot ng utak ng mga reliyon, ang tinuturo nila, tao si Jesus, propeta si Jesus, kung ano-ano na. Oh, maliwanag ang sabi ni Pablo. Hindi tinuro sa kanya ng sino mang tao ang kanyang ipinangangaral. Kundi ang nagturo sa kanya ay ang Panginoong Jesucristo. Tandaan po ninyo, si Jesucristo nasa langit nang magayag kay Apostol Pablo. Oh, kaya sinabi niya hindi katanang tao ito eh. Turo ng tao o sino mang tao. Kasi nang magkaroon ng inkwentro sa pagitan ni Pablo at ng Panginoong Yesus, si Jesus nasa langit na. Ito yung nakaranas na siyang pagkabuhay na maguli. Oh. Tingnan natin.
ganito ang senaryo ng italaga ng Panginoong Yesus si Pablo bilang kanyang apostol. Dito sa Gawa 26:12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat abang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y napakaliwanag kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, yon. Sa wikang Hebreo, ang pangalan ni Pablo, Saulo, bago siya maging apostol Pablo. Sa wikang Hebreo, Saulo ang pangalan niya. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. 13. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Ang trabaho ni Pablo noon, o sige ng mga Kristiyano, ang mga tagasunod ni Jesus. Pero si Jesus po ang nag-react. Isipin niyo po, yan ang trabaho ni Pablo noon. Ang lahat na makita niya mga Kristiyano o tagasunod ni Jesus, dinadala niya, pinabibilang ko, pinapapatay. Ang nag-react sa kanyang ginagawa, walang iba kundi ang Panginoong Yesu-Kristo. Ito na po yung tagpo. Tumayo ka sa 16. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatutuho tungkol sa nakita mo. At ngayon, at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kita nyo po, ito po yung enkwentro nila sa Damascus. Ito po yung pagtatalaga sa kanya bilang apostol sa mga hentil. Ang mga Pilipino po ay kabilang sa mga hentil na lahi. Pag sinabing hentil po, saka sa Biblia po, dalawa lang ang karakter. Kung hindi ka hentil, Hudyo ka. Hudyo. Itong mga tayong mga Pilipino naman, hindi malayo tayo sa mga Hudyo. Ano po? Kaya hentil tayo. Kaya si Pablo po itinalaga ng Diyos o ng Panginoong Yesus bilang mangangaral. Magpapatutuo siya tungkol sa nakita niya at ipakikita ko sa iyo, sabi ng Panginoong Yesus. Sinong magpapatutuo sa nakita niya at ipakikita pa ni Jesus? Walang iba kundi si Pablo. Marami po silang naglalakbay noon. Natumba silang lahat. Pero si Pablo lang po, yung iba, hindi naman kasama ng yun. Wala silang narinig.
Si Pablo lang. Ano po? Si Pablo lang. Kaya kinausap niya yung tinig. Sino ka, Panginoon? Sabi niya. Anong sabi ng tinig? Ako si Yesu Kristo. Na iyong inuusig. Kasi po, hindi naman si Jesus ang inuusig. Ang inuusig niya, yung alagad ni Jesus sa panahon ni Saulo. Nang hindi pa siya naging apostol. Kaya Panginoong Yesus ang nag-react sa ginagawa niya. Sa pagpatay, pagbilanggo, pagpapahirap sa mga tagasunod ni Jesus. Kaya si Jesus Christ, hindi po tao. Sabi ng iba, ano ang likas na kalagayan ni Jesus? Pupunta sila sa talatang ganito. Hindi naman po nagtatapos sa isang talata ang Biblia. Huwag na tayong papalahot sa New Testament na lang. Ang daming libro ng New Testament. Pagkatapos, yung mga malilikot ng utak na nagsasabing si Jesus ay taho at hindi Diyos. Tapos, ilang talata lang yung kanilang kinokopya sa Biblia. Kailangan lahat na nakasulat kay Jesus, paniwalahan mo. Ang problema sa kanila, ewan ko. Ang paborito nila, sabi ni Jesus, ako'y taho. Yung 8:40 ng 1, King James Version. Ako'y tao sa inyong nagsasaysay ng katotohanan. Bakit gusto niyo akong patayin? Yung kay Pablo naman, unang Tesalonica, na tagapamagitan. Si Jesus ay tao tagapamagitan, sabi niya. Sana kung 2 talata lang ang nasusulat sa Biblia, tungkol kay Jesus, hindi karami. Karami. Sipin nyo yung New Testament, Old Testament, ang dami. Tapos 2 talata lang ang pupulutin mo, o 3 talata. Paano naman yung ibang talata? Kaya dyan sila na nasusukol sa usaping legal. Dyan sila nasusukol. Bakit? Tignan natin si Pablo. Total, si Pablo naman nagsabi, hindi tawa nagayag sa kanya. Tignan natin, Kaya yung mga religion pong nagtuturo, si Jesus ay propeta. Kasi yung leader nila, yung founder nila, propeta. Mukhang mataas pa yung founder nila kay Jesus. Pareho silang propeta, pero mas mataas pa yung founder nila. Bakit? Hindi nila ginagamit si Jesus Tapos yung mga haral ni Pablo tungkol kay Jesus, hindi rin tinatanggap. Ang sabi nila, iyan naman si Pablo, sinungaling Pero si Pablo hindi nagsisinungaling sa kanyang sulat. Buti pa sila, alam nila sinungaling si Pablo. Samantala si Pablo, hindi ako nagsisinungaling, sabi niya sa kanyang epistola. Totoo ito. Sila naman, hindi totoo yan. Sinungaling ka, Pablo. Kasi kay Pablo, yung mga sulat ni Pablo, nabubuging sila. Yung paniwala kay Jesus, isang propeta. Si Pablo sumulat nabuking nga sila Kaya hindi nila pwedeng tanggapin si Pablo. Sipin niya. Pero si Apostol Pedro, tinatanggap nila. Pero si Apostol Pedro ay Pablo, hindi nila tinatanggap. Kasi po, sa kanilang paniwala, propeta si Jesus,
Sabi ni Pablo, Diyos si Jesus. Ano po? Tingnan natin ang sulat ni Apostol Pablo. Dito sa tingnan pa natin sa dito po sa ano po, tignan natin meron kasing sulat dito na sandali titignan natin. Wala tayong kode ko Ganito po ang nakalagay sa Pilipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. May taglay siya. Yung kalikasan ng Diyos, taglay ni Jesus. Noong araw, meron akong tinanong na yung paniwala si Jesus ay tao. Sabi ko, ano ba ang likas na kalikasan o kalikasan ng Diyos? Diyos ba o tao? Ang sagot niya, Diyos. Sabi ko sa kanya, tandaan mo sagot mo. Ang kalikasan ng Diyos ay Diyos. Ayan. Pagkatapos kong basahin ito, boom! Pahiya siya. Gusto niya magyabang natagpuan ako. Gusto niya akong pasiklaban. Barado siya. Siguro sabi niya, hindi ko kinaya ito. Kasi maliwanag Ang sagot niya, ang kalikasan ng Diyos ay Diyos. Tuloy na natin. Sa 6. Kahit taglay niya kalikasan ng Diyos. At sino tinutukoy? Si Jesus. Hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, kusa niya itong binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin. Pinanganak bilang tao at nang siya maging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. Dahil dito si lubusang itinahas ng Diyos at binigyan ng higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. 11. At ang lahat nagpahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Ayan. Kaya yung naniniwala si Jesus ay propeta. Paano yan? Sabi nasa lupa luluhod sa pangalan ni Jesus sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Kita nyo po. Ano sila doon? Kaya nga, hindi nila pwedeng tanggapin ang aral ni Pablo. Ang aral daw ni Pablo ay sarili niyang aral. Sabi nga ni Pablo,
Ipinayag sa akin ni Jesus ito eh. Kanya lang, wala tayong magawa. Kasi kay Pablo sulat, nabubuking sila. Yung naniniwalang si Jesus ay propeta at hindi Diyos. At sa sulat din ni Pablo, naniniwala naman yung nagsasabing reliyon na si Jesus ay tao. Ginagamit din nila mga sulat ni Pablo. Kasi si Pablo po, ang apostol ng mga Pilipino. Yung naniniwalang si Jesus ay tao, hindi Diyos, ay Pilipino rin. Hindi nila pwedeng tanggihan si Pablo. Kanya lang, yung sulat ni Pablo, yun ang kaya sabi ko doon sa nagsabi, yan. Di maliwanag, taglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Di Diyos si Jesus. Pero lalo na siyang natupi. Bakit? Binabasa ko lang ka. Ayan, kaya kayong mga gustong magmayabang, pag-ingat din kayo. Baka yung iba, kaya nyo silang brasuin. Baka makatagpo naman kayo. Akala nyo kayo ang makakabraso, yung pala kayo ang mababraso. Kaya mag-ingat kayo. Marami na po akong karanasan na ganyan. Na gusto magmayabang. Pero hindi yan. Wala. Anong wala? Sa biyaya ng Diyos, supalpal sila lahat. Bakit po? Ito Hindi naman sa pagmamayabang. Biyaya lang ng Diyos po. Kasi lagi ko namang hinihingi sa Diyos, bigyan niya ako ng karunungan. Ito po. Unang 1:5-20. Tandaan niyo po ang gamit ko, Amen. Hindi po akong gumawa nito. Yung nagsasabing si Jesus ay tao, hindi Diyos. Meron pa silang paboritong mga Biblia. Yan ang mahirap sa kanila. Daklot sila ng daklot. Basta pumapabor sa kanila. Yung problema, yung dinadaklot nilang aral ng ibang tao na hindi naman nila kareliyon, ibang reliyon. Ang problema, may mga talata doon na si Jesus ay Diyos sa kanya. Paano yon? Paano ngayon yan? Pero yung pangalan ng inyong simbahan, kinukuha ninyo yung kanyang sulat. Paano naman yung sinabi niya si Jesus ay Diyos? Naloko na. Yan nga sinasabi ko po Yan ang kanilang pinamamarali sa kanilang programa. Kaya alam niyo po yung mga ganyan, wala silang unawa talaga. Ito, unang 1:5-20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Yesu Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan. Sino nagbibigay ng unawa? Sino? Ang Panginoong Yesu Kristo. Salamat sa Diyos, biyaya ng Diyos. Ipinaunawahan ako. Kaya naunawahan ko, si Jesus hindi lang tao. Siya ay nagkatawang tao, naging tao. Kung tao na, timano magkakatawang tao pa? Masyado naman malayo na yon. Ibig sabihin pong naging tao o nagkatawang tao, wala po siyang katawang gaya ng sa tao. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi pinahayag sa akin ito ng tao o itinuro man ng sino mang tao.
Hindi katani ng mga tao ang aking itinuturong magandang balita. Ang nagpahayag nito sa akin ay walang iba kundi si Jesucristo. So, sino si Jesucristo? Tunay na Diyos ayon kay Juan. Siya nagbigay ng unawa. Amen. Yung mga naniniwalang si Jesus ay tao, hanggang doon lang, wala silang unawa. Yung mayabang na nagpapasilab sa akin, wala, tupi siya. Hindi naman sa ako nagmamatahas sa kapurihan ng Diyos. Wala na. Ngayon, nakikita ko, wala lang. Bakit? Wala naman siya may. Kabisado ko sila anong iano niya sa akin? Ako nagbabasa ako ng Biblia. Samantalang siya nagmamayabang lang. Hindi po pwede yan. Kaya tandaan niyo po si Jesus po, hindi po tao. Bago siya naging tao, siya po ay Diyos. Tandaan niyo, bago naging tao, kasi sinugo po siya sa lupa Doon po yung nagkatawan tao siya na ipinanganak ng tao. Pero before, bago siya suguin dito sa lupa, magkasama sila ng Diyos sa langit. Kaya kung ang Diyos ay Diyos, ang anak niya ay Diyos din gaya ng kanyang ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan. Ibinahagi mo po sa amin. Nawa, buksan mo po ang puso ng bawat isa na makapanood ng video ito. Panginoon Diyos, kung sila man po ay may mga kabigatan sa buhay, iyong paghahanin. At kung meron naman po silang dalang mga karamdaman, sakit, iyo pong pagalingin. Tunay nga po sa iyo, Panginoon Diyos, ay walang imposible. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Tandaan nyo po yan. Hanggang dito na lamang po, God bless us all. Bye-bye. Kayong mga i-share nyo na pong i-share ang katotohanan ito. Kayo naman nasisharean, mag-share din po kayo. Mag-subscribe din na kayo. Sige po, God bless us all.